kabila ng masisikip at mataong kalye ng Makati, naninirahan si Joseph kasama ang kanyang ina na si Marisa. 13 anyos pa lang si Joseph, pero alam na alam niya ang bigat ng sakripisyong pinapasa ng ina. Mag-isa si Marisa sa pagpapalaki sa kanya matapos silang iwan ng asawa nitong si Ernie, na nagkaroon ng ibang babae at iniwan silang walang kaalam-alam. Mahirap para kay Marisa ang magpalaki ng anak na mag-isa, lalo na sa lungsod na mataas ang gastusin. Pero pinipilit niyang kayanin para kay Joseph. Tuwing umaga, makikitang nagtatrabaho si Marisa bilang tagapaglinis sa isang maliit na opisina. At kapag natapos ang trabaho sa hapon, kumukuha pa siya ng mga labadang damit mula sa mga kapitbahay upang magkaroon ng dagdag na kita. Kahit mahirap ang trabaho, hindi niya iniinda ang pagod. Para kay Marisa, ang lahat ng kanyang ginagawa ay para kay Joseph. Isang gabi, nakaupo si Joseph sa tabi ng kanyang ina habang naglalaba ito sa maliit nilang banyo. "Nay, bakit ba hindi na lang kayo maghanap ng mas magaan na trabaho?" Tanong niya habang hawak ang kanyang aklat. Ngumiti si Marisa kahit nanginginig na ang kamay sa kakabanlaw ng damit. "Anak, lahat ng trabaho ay mahirap, pero wala yang imposible sa isang ina na gustong magbigay ng maganda at maayos na buhay sa anak niya." Kumunot ang noo ni Joseph at pinisil ang kamay ng ina. "Nay, balang araw, ako naman ang magtataguyod sa atin. Mag-aaral po ako ng mabuti at magiging mahusay na tao balang araw. Hindi niyo na po kailangan magtrabaho ng ganito." Malalim ang tingin ni Marisa kay Joseph. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na pinasa ng anak nang hindi nito nalalaman. Sa murang edad, napaka-responsable na ni Joseph. At iyon ay dahil sa lahat ng nakita niyang sakripisyo ng ina. Minsan, habang nasa paaralan, hindi maiwasan ni Joseph na maikumpara ang kanyang sarili sa mga kaklase niya na may tatay na masigasig na sinasamahan sila sa mga school events o nagdadala ng mga paborito nilang pagkain tuwing lunch break. Pero para kay Joseph, kahit mahirap ang buhay, pinapangako niyang magtatagumpay siya balang araw para sa ina. Isang araw, napansin ni Joseph ang luhang pumapatak sa mukha ng ina habang nagpapahinga ito sa sala. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balikat nito. "Nay, umiiyak po ba kayo?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Pinunasan ni Marisa ang luha at ngumiti. Ngunit hindi maitatanggi ni Joseph ang lungkot sa mga mata nito. "Hindi anak, minsan kasi nakakaramdam lang ako ng pagod. Pero okay lang yan. Importante, ikaw ay masaya at nakakarahos tayo sa araw-araw." Ngunit isang araw, may hindi inaasahang bisita. Habang nag-aaral si Joseph sa kanilang maliit na mesa, kumatok sa pinto ang isang matandang lalaki na hindi pamilyar. Nakatitig ito kay Marisa na tila ba may naisabihin ngunit hindi magawa. "Ikaw ba si Marisa?" Tanong ng lalaki na may bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. Nagkatinginan sina Marisa at Joseph, parehong may pagtataka sa kanilang mga mata. Tumango si Marisa, halatang kinakabahan sa biglaang pagdating ng estranghero. "Ako si Mang Ramon, ama ni Ernie," sabi ng lalaki na nagdala ng biglaang katahimikan sa maliit na silid. Agad na naramdaman ni Joseph ang bigat ng pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama. Ang taong matagal na niyang hindi nakikita at ni minsan ay hindi nagpakita ng kahit anong tanda ng pagdamay. "Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin," pagpapatuloy ni Mang Ramon. "Pero bumalik ako para humingi ng tawad sa inyong dalawa." Hindi makapagsalita si Marisa. Tila tinitimbang ang bawat salita na naririnig. "Matagal na po kami nakamove on sa lahat, Mang Ramon. Hindi namin kailangan ng patawad o paliwanag mula sa pamilya ninyo." Ngunit bago pa makalabas si Mang Ramon, nilapitan siya ni Joseph. "Lolo, totoo po ba ang lahat ng ginawa ng tatay ko?
na iniwan niya kami dahil sa ibang babae? Tahimik na tumango si Mang Ramon at may lungkot sa kanyang mata. Oo, apo eh. Kasalanan ng tatay mo. Pero bilang lolo mo, gusto ko sanang tumulong kahit sa maliit na paraan. Bumalik si Mang Ramon makalipas ang ilang araw. Dala ang pangako ng suporta sa pag-aaral ni Joseph. Sa kabila ng bigat ng nakaraan, sa puso ni Joseph, naroon pa rin ang pagnanais na matupad ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay ang kanyang ina. Minsan, habang nag-aaral siya ng mahigpit para sa kanilang pagsusulit, napansin niyang tinitignan siya ni Marisa na may pagmamalaki sa mata. Anak, salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kalaking kasiyahan ang dala mo sa akin sa araw-araw. Malambing na sabi ni Marisa at sa loob ng puso ni Joseph, nagniningning ang kanyang pangako sa sarili. Balang araw, siya naman ang magbibigay ng magandang buhay para sa ina kahit gaano pa kahirap ang landas na kanilang tatahakin. Nang sumapit ang pagtatapos ng klase isang araw, nakatambay si Joseph sa gilid ng paaralan habang naghihintay na humupa ang dami ng tao sa labas. Hindi siya sanay sa labis na dami ng mag-aaral at magulang na nagmamadaling makauwi. Kaya, pinilit niyang maghintay na muna. Habang nakatayo sa gilid, narinig niya ang ilang kaklase na nagkikwento tungkol sa mga pagtulong nila sa kani-kanilang magulang. Ako naman, tinutulungan ko yung nanay ko sa karinderya namin tuwing Sabado. Nakakapagod pero ang saya kapag nakakatulong ka sa pamilya. Kwento ng isa niyang kaklase. Sa amin naman, tumutulong ako sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Mahirap talaga pero at least nakakatulong sa gastusin. Sabad ng isa pa. Tahimik na nakikinig si Joseph habang naiisip ang mga kaklase niya na may mga tatay at nanay na parehong nagtutulungan sa kanilang kabuhayan. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na pinapasan ng kanyang ina na mag-isa lang na gumagawa ng lahat para sa kanilang dalawa. Alam ni Joseph na kahit kailan, hindi na babalik ang tatay niya. Kaya, napatanong siya sa sarili. Paano kaya ako makakatulong kay nanay? Habang pauwi na siya, dala pa rin niya ang tanong na iyon sa kanyang isip. Dumating siya sa bahay at nadatna ng kanyang ina na nag-aayos ng mga labadang damit na natapos nitong labhan para sa mga kapitbahay. Kitang-kita ang pagod sa mga mata ni Marisa. Ngunit, napapangiti pa rin ito tuwing nakikita si Joseph na paakyat ng hagdan. Anak, kamusta ang araw mo? Tanong ni Marisa habang iniligpit ang mga damit. Ngumiti si Joseph at sinikap na itago ang kanyang alalahanin. Ayos lang po, Nay. May mga bago po akong natutunan kanina sa klase. Sagot niya. Ngunit sa kanyang isipan, bumabalik-balik ang tanong kung paano siya makakatulong sa ina. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kaklase tungkol sa pagtulong sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Paano kaya kung magtinda din siya? Nasa edad na siya para gumawa ng maliit na paraan upang kumita ng kahit konti. Nang maghapunan sila, hindi napigilang itanong ni Joseph sa ina, Nay, papaano kung ako na lang po ang magtinda ng pandesal sa umaga? Para po makatulong kahit konti sa mga gastusin natin. Napatigil si Marisa. Bahagyang natigilan at tinitigan si Joseph. Anak, hindi mo na kailangang gawin yan. Gusto ko na lang sana ay mag-focus ka sa pag-aaral. Yan lang ang hiling ko sa'yo. Ngunit buo na ang loob ni Joseph. Alam niyang kahit anong sabihin ng ina, ay kailangang may gagawin siya para mas maalwan ang buhay nila. Hinawakan niya ang kamay ni Marisa, sabay ngiti ng may determinasyon. Nay, gusto ko pong makatulong. Sa ganitong paraan, makakapag-aral po ako na may konting ginhawa kayo. Hindi po ako mapapagod, Nay, at mag-aaral pa rin ako ng mabuti. Muling tumingin si Marisa kay Joseph, puno ng pagmamalaki at pagmamahal sa anak na kay liit pa ng katawan, ngunit kay laki na ng pangarap para sa kanilang dalawa. Hay, kung ayan ang gusto mo anak, susuportahan kita. Pero pangako mo ha, mag-aaral ka pa rin ng mabuti.
Tumango si Joseph. Alam niyang natagpuan na niya ang paraan para makatulong sa ina at matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng mas maayos na buhay. Buong gabi, hindi niya mapigilang mag-isip kung ano ang magiging unang hakbang sa bago niyang layunin. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay gising na si Joseph. Nasanay siyang gumising ng 6:00 ng umaga para maghanda sa paaralan. Ngunit ngayon, mas maaga pa siya nagising, bago pa sumikat ang araw. Agad niyang inayos ang kanyang sarili, naghilamos at nagbihis ng malinis na damit. Habang nasa kusina, tinignan niya ang ina, na nagulat nang makitang gising na siya. "Oh, anak, bakit nang aga mo naman nagising?" Tanong ni Marisa habang hinahanda ang kanilang agahan. Ngumiti si Joseph at hinaplos ang kamay ng ina. "Nay, pupunta na po ako sa panaderia para bumili ng pandesal. Doon po ako kukuha ng paninda ko para maiikot ko na sa mga kapitbahay." Hindi maiwasang mapaluha ni Marisa sa narinig. Isang 13 anyos na bata na kayang magsakripisyo at magsikap para lang makatulong sa kanya. Pinilit niyang itago ang luha at ngumiti kay Joseph. "Itong anak ko talaga. Basta anak, mag-ingat ka ha. At huwag mong kakalimutan ang almusal bago umalis. Dito ka muna at kumain bago ka maglakad." Habang tahimik silang kumakain, sabik na sa plano si Joseph. Matapos ang agahan, kinuha niya ang maliit na basket na ipinaayos ng ina sa kanya. At sinigurado niya na walang malalaglag sa mga pandesal na ilalako niya. Lumakad siya papunta sa panaderia at kahit hindi pa siya nakakarating, naramdaman niya na ang bigat ng basket sa kanyang kamay. Ngunit para kay Joseph, ang bawat hakbang papunta sa panaderia ay isa ring hakbang papalapit sa kanyang pangarap na makatulong sa ina at sa kanilang pangarap na makaalis sa hirap. Pagdating sa panaderia, sinalubong siya ng may-ari nito na si Mang Romy. Isang matanda, ngunit mabait na tendero na kilala sa kanilang lugar. "O Joseph, anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga?" Tanong ni Mang Romy habang inaayos ang mga bagong lutong pandesal sa tray. "Maglalako po ako ng pandesal ngayon, Mang Romy. Sana po ay payagan niyong kumuha ako ng 20 piraso." Sabi ni Joseph habang inaabot ng konting perang ipon niya mula sa baon. Ngumiti si Mang Romy at kinuha ang pera. Ngunit ibinilik niya ito kay Joseph matapos bilangin ang mga pandesal at ilagay sa basket. "Para sa'yo na yan, anak. Huwag mo nang bayaran. Alam ko na kayong mag-ina lang ang magkasama sa bahay at gusto kong makatulong kahit papaano." Napangiti si Joseph. Labis ang kanyang pasasalamat kay Mang Romy. "Salamat po, Mang Romy. Pangako po, hindi po masasayang ang tulong ninyo." Bitbit ang basket ng pandesal, masaya siyang naglakad pa uwi. Sabik na simula ng kanyang unang araw ng paglalako. Habang naglalakad pabalik, unti-unti nang nagising ang mga tao sa barangay. Nagsimula nang magbukas ang ilang tindahan at ang ilang mga kapitbahay ay nagsisimula nang maglinis sa labas ng kanilang mga bahay. Huminto si Joseph sa unang bahay na nadaraanan niya at sumigaw. "Mainit na pandesal! Mainit na pandesal! Bili na kayo!" Narinig siya ng isang ale mula sa loob ng bahay at lumabas. "Ay Joseph, ikaw pala yan. Aba, naglalako ka na ngayon?" "Opo, Tita Linda," sagot ni Joseph at inabot ang basket. "Baka po gusto niyo pong bumili ng pandesal?" Masayang ngumiti si Tita Linda at bumili ng 5 piraso. Tapos ay binigyan si Joseph ng konting dagdag. "Oh, para sa masipag na bata," sabi nito. Habang binabaybay ni Joseph ang bawat bahay, unti-unti nang nauubos ang kanyang paninda. Maraming nakakakilala sa kanya sa kanilang barangay at nakikita nila ang dedikasyon at kabaitan ni Joseph sa pagtulong sa kanyang ina. Sa kanyang unang araw ng paglalako, umuwi siya sa bahay na halos walang natirang pandesal. Masaya siyang sinalubong ni Marisa sa pintuan at sa mga kamay niya ay ang kinita niyang pera. "Nay, ito po ang unang kita natin sa pandesal," sabi ni Joseph, puno ng saya at tuwa sa kanyang mukha. Hindi napigilang mapangiti ni Marisa
habang tinitignan ng anak. Sa kanyang puso, labis ang pagmamalaki niya kay Joseph. Alam niyang mahirap ang daang tatahakin nito, pero nakikita niya ang hindi matatawarang sipag at determinasyon ng anak. "Salamat anak, napakasipag mo talaga," sabi ni Marisa habang niyayakap si Joseph ng mahigpit. Sa mga sumunod pang araw, nakasanayan na ni Joseph ang pagiging maaga para maglako ng pandesal. Araw-araw, nagiging inspirasyon siya sa kanyang ina at sa mga tao sa kanilang komunidad. Habang patuloy si Joseph sa paglalako ng pandesal tuwing umaga, sinikap niyang huwag pabayaan ang kanyang pag-aaral. Palaging bago magbukang liwayway ay nakahanda na siya sa kanyang ruta. Binabagtas ang mga kalye ng kanilang barangay, bit-bit ang basket ng pandesal at ang pag-asang makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Pagkatapos niyang makabenta, tumatakbo siya pa uwi upang mabilis na makapagbihis at maghanda para sa eskwela. Ang mga maliliit na tagumpay niya sa bawat pandesal na naibebenta ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Ngunit hindi madali ang lahat. Madalas, pagdating niya sa paaralan, pakiramdam niya ay pagod na siya. Nakakatulog minsan sa klase at kung minsan ay hirap siyang intindihin ng mga aralin dahil sa puyat at pagod mula sa maagang pagising. Isang araw, napansin ito ng kanyang guro na si Ma'am Flores. "Joseph, okay ka lang ba? Napansin ko parang madalas kang pagod nitong mga nakaraang araw." Tanong ni Ma'am Flores habang tahimik ang klase. Napatigil si Joseph at bahagyang namula. Iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang dahilan ng kanyang pagkapagod. "Opo ma'am, pasensya na po ha. Maaga lang po kasi akong gumigising para makapaglako ng pandesal bago pumasok eh." Sagot niya nang mahina. Nagulat si Ma'am Flores at naramdaman niyang may bigat ang sinasabi ng bata. "Anak, bakit mo naman ginagawa yun? Hindi ba mahirap para sa iyo na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho?" Tumango si Joseph, ngunit may tiyak na determinasyon sa kanyang mga mata. "Alam ko po ma'am, pero po gusto kong makatulong sa nanay ko eh. Siya lang po ang nagtatrabaho para sa amin at ayoko naman po masyadong mahirapan siya." Napatingin ang ibang kaklase kay Joseph at sa sandaling iyon, nagkaroon ng tahimik na paghanga ang ilan sa kanya. Hindi nila inakala na ang tahimik at masipag nilang kaklase ay may ganitong pinagdadaanan. Mula noon, nagkaroon si Joseph ng ilang mga kaklase na tumulong sa kanya. Minsan, pinapahiram siya ng kopya ng mga notes kapag hindi niya natapos sa klase o kaya ay sinasamahan siya sa paggawa ng mga proyekto. Hindi siya nagpatinag sa hirap. Sa bawat pagod at bawat pagdaan ng araw, lalo lamang tumitibay ang pangarap ni Joseph na makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang ina na patuloy niyang iniidolo at pinagkukuhanan ng lakas. Sa paglipas ng mga buwan, nakilala na ng buong barangay si Joseph bilang ang batang naglalako ng pandesal. Mula sa bawat kanto hanggang sa malalayong iskanita, maririnig ang kanyang masiglang boses tuwing umaga. "Mainit na pandesal, bili na po kayo." Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging magalang, marami sa mga kapitbahay ang natutuwang bumili sa kanya. Lalo na, alam nila ang kanyang kwento. Unti-unting nagkaroon si Joseph ng mga regular na customer. Isa na rito si Aling Linda, isang tindera sa palengke na palaging bumibili ng pandesal para sa almusal ng kanyang pamilya. Isang araw, tinawag niya si Joseph habang naglalako ito sa harap ng kanyang tindahan. "Aba, Joseph, araw-araw ka na pa nang naglalako ng pandesal ha? May anak ako mas matanda pa sa'yo pero hindi kasing sipag mo. Hanga ako sa'yo," sabi ni Aling Linda habang nag-aabot ng bayad sa 3 pandesal. Ngumiti si Joseph at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. "Salamat po, Aling Linda. Malaking tulong po sa amin ni Nanay ang kita ko dito. Kaya ginagawa ko po ang makakaya ko." Marami pa sa kanyang mga suki ang tulad ni Aling Linda na nagiging inspirasyon ni Joseph sa bawat araw ng paglalako. Naging kaibigan niya ang ibang mga tindera at tindero sa barangay.
pati na ang ilang mga driver ng tricycle na palaging bumibili ng pandesal sa kanya tuwing umaga bago magtrabaho. Hindi lamang siya naging paboritong tindero ng pandesal, kundi pati isang inspirasyon sa kanilang komunidad dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Isang umaga, sa gitna ng kanyang paglalako, nilapitan siya ng isa sa mga tricycle driver na si Mang Tonyo. "Joseph, natutuwa ako sa kasipagan mo. O ito, dagdag na 20 para sa'yo. Bilang tulong na rin sa pag-aaral mo." Sabi ni Mang Tonyo, sabay abot ng pera. Nagtaka si Joseph at halos hindi matanggap ang 20 pesos. "Naku, Mang Tonyo, sobra na po to. Bayad na po kayo sa pandesal nyo." Ngumiti lamang si Mang Tonyo. "Hindi lang pandesal ang binibili namin, Joseph. Bumibili rin kami ng inspirasyon mula sa'yo." Tumatak sa isipan ni Joseph ang sinabi ni Mang Tonyo. Hindi niya akalain na sa kanyang murang edad, makakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga tao sa kanilang barangay. Sa bawat umagang pagising, ang mga taong nagpapakita ng malasakit sa kanya ay nagiging dahilan para patuloy niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang lumilipas ang mga araw, dumami ang tumutulong kay Joseph sa iba't ibang paraan. May mga nagbibigay ng dagdag na barya, may ilan na nag-aabot ng mga simpleng merienda, at may mga kapitbahay din na nagbibigay ng school supplies na maaari niyang magamit. Sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, naramdaman ni Joseph na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang maagang umaga iyon at tulad ng dati, nasa ruta na si Joseph, dala ang basket na puno ng mainit na pandesal. Ang hangin ay malamig pa at tahimik ang paligid. Tanging ang kanyang masiglang boses ang maririnig sa bawat kanto. "Mainit na pandesal, bili na po kayo." Habang patuloy siya sa paglalako, nakaramdam siya ng konting panghihina sa katawan. Inisip niya na baka pagod lamang siya mula sa nakaraang araw o kaya ay kulang lang siya sa pahinga. Kaya, hindi niya ito masyadong pinansin. Ngunit habang lumalayo siya sa kanilang bahay at papalapit sa mas maraming mamimili, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib at pagkahilo. Nang makarating siya sa harap ng bahay ni Aling Linda, isa sa kanyang regular na customer, biglang lumabo ang kanyang paningin. Nagsimula na ring manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basket ng pandesal. Pilit niyang nilalabanan ng panghihina, umaasa na lilipas ito tulad ng ibang mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagod. "Joseph, anak, okay ka lang ba?" Tanong ni Aling Linda nang mapansin ang pamumutla ng bata habang naglalako sa harapan ng kanyang tindahan. Ngumiti si Joseph at pilit na tumugon. "Opo, Aling Linda, okay lang." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sagot, unti-unti nang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento. Nabitawan niya ang basket at mga pandesal ay nagkalat sa sahig. Agad na nagsigawan ng mga kapitbahay at mabilis na dumami ang mga tao sa paligid. Mabilis na kumilos ang ilan para buhatin si Joseph, habang ang iba naman ay tumawag kay Marisa upang ipaalam ang nangyari sa anak nito. Nang malaman ni Marisa ang balita, agad siyang nagmamadali papuntang ospital. Hindi alintana ang kaba at takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang hinihintay niyang magising si Joseph, isang doktor ang lumapit sa kanya. "Ma'am Marisa, maaari po ba tayong mag-usap sa opisina ko?" Tanong nito nang may mabigat na ekspresyon sa mukha. Dahan-dahang tumango si Marisa, kinakalma ang sariling damdamin, ngunit nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang makarating sila sa opisina, tahimik siyang naupo sa harap ng doktor, pilit na pinapalakas ang loob para sa kung ano man ang sasabihin nito. "Ma'am, may ginawa po kaming mga paunang pagsusuri kay Joseph dahil po napansin namin na may mga sintomas na hindi karaniwan para sa kanyang edad." Pagsisimula ng doktor habang dahan-dahang inihahanda si Marisa sa balitang kanyang ibibigay. "Batay po sa aming mga pagsusuri, natuklasan namin na may nakatagong bukol sa katawan niya. Sa ngayon, based po sa mga resulta,
Mukhang cancerous po ang mga cells na nakikita namin. Nanlumo si Marisa. Parang huminto ang kanyang mundo habang nakatitig siya sa doktor. Hindi makapaniwala sa naririnig. Parang biglang naglaho ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa anak na si Joseph. Ang batang nagsusumikap at nagpapakahirap para makatulong sa kanya sa kabila ng murang edad nito. Ang buong katawan niya ay nanginig habang pinipilit na intindihin ng sinabi ng doktor. Pero tila nag-echo lang ang isang salita. Cancer. Pero bakit po siya? Halos pabulong na tanong ni Marisa, pinipilit pigilan ng pag-iyak. Bakit siya, Dok? Napakabata pa niya. Sobrang masipag, mabait. Hindi po ba dapat sa mga matatanda lang to? Huminga ng malalim ang doktor. Ramdam ang bigat ng damdamin ng ina. Ma'am, ang cancer po ay walang pinipiling edad. Minsan, kahit sa mga bata, lumalabas ang ganitong sakit. Pero may mga paraan naman po para ma-manage natin ang sakit na to. Kailangan po ng masusing gamutan at mas maiging magsimula tayo sa mga pagsusuri para po malaman ang pinakamainam na paggamot para kay Joseph. Halos hindi na narinig ni Marisa ang mga sumunod pang sinabi ng doktor. Sa bawat salitang binibigkas nito, para bang bumibigat ang kanyang dibdib. Isang makabagbag damdaming tanong ang namutawi sa kanyang isip. Paano na si Joseph? Paano na ang kanyang anak na pinagbuhusan niya ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal? Ngunit pilit niyang pinigilan ng sarili. Kinakapitan ang kahit konting pag-asa na maaaring magpagaling kay Joseph. Bago lumabas sa opisina, tumingala si Marisa sa doktor, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Dok, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Kahit anong gumutan pa yan. Kahit ano. Basta maligtas ko siya. Pagbalik ni Marisa sa kwarto ni Joseph, nakita niya ang anak na tahimik na nakahiga. Tila walang malay sa bigat ng katatanggap lang niyang balita. Lumapit siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang noo ni Joseph. Sa mga oras na iyon, pilit niyang ikinukubli ang pighating nararamdaman upang hindi magising ang anak at makita ang kanyang luha. Hindi niya mapigilang bumalik sa mga alaalang buhat pa noong bata si Joseph. Ang mga panahon kung kailan halos wala silang makain, pero mas pinipili niyang magtrabaho nang walang pahinga kaysa magreklamo sa anak. Inisip niya ang bawat sakripisyong ginawa niya para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak, ngunit ngayon ay tila binawi ang lahat ng pag-asang iyon sa isang iglap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang mga luha na hindi mapigilang pumatak. Sa isip niya, pilit niyang inaalala ang masasayang alaala ni Joseph, ang mga umagang magkasama nilang nag-aalmusal ng pandesal na dala niya mula sa paglalako, ang mga gabing magkasama silang nag-aaral at nagkikwentuhan, at ang matamis ng ngiti ni Joseph sa tuwing sinasabi nito na pangarap niyang tulungan siya balang araw. Tahimik niyang kinakausap ang sarili. Paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang ito. Kaya ko to. Kaya namin to. Lalaban ako para sa iyo, Joseph. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya maalis ang takot na baka mawala ang anak sa kanya. Ramdam niya ang mabigat na realidad. At sa kabila ng kanyang pagmamahal, hindi niya maitatanggi na natutuliro siya sa takot at pangamba. Maya-maya pa, dumilat si Joseph at napansin ng ina sa tabi niya. Pinilit niyang ngumiti kahit na halatang pagod pa siya. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Joseph na tila nakaramdam ng kakaibang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Ngumiti si Marisa kahit nagpipigil ng luha. Oo naman, anak. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Magiging maayos ang lahat. Pangako yan. Sagot niya habang pilit na sinisikap ipakita kay Joseph na siya ay matatag. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Marisa na hindi ipakita kay Joseph ang bigat ng kanyang damdamin. Gagawin niya ang lahat upang mapalakas ang loob ng kanyang anak
at maipadama ang kanyang pagmamahal. Kahit na durog ang kanyang mundo sa loob, pipilitin niyang manatiling matatag at handang lumaban para sa kanilang dalawa. Habang nagpapagaling si Joseph sa ospital, lalong tumitibay ang ugnayan nilang mag-ina. Sa kanilang madalas na pag-uusap, pilit na nilalayo ni Marisa ang usapan sa malulungkot na bagay at sinusubukang gawing magaan ang mga sandaling magkasama sila. Minsan, isang hapon, si Joseph na mismo ang nagbukas ng isang tanong na hindi niya inaasahan. "Nay," mahina, ngunit may ngiti sa labi niyang sabi, "Kailan po kaya kayo mag-aasawa ulit? Gusto ko rin po sana na may kasama kayo sa bahay kahit hindi na po ako." Napakagat labi si Marisa. Pinipigilan ang sariling maluha. "Huwag mong isipin yan, anak. Andito ako sa tabi mo at gagaling ka. Pangako yan." Sagot niya habang hinahaplos ang kamay ni Joseph. Ngumiti lang si Joseph at nagpatuloy. "Pero Nay, hindi niyo po ba naisip na maghanap ng kasama sa buhay? Para naman hindi kayo palaging mag-isa. Paano kung sakali? Nay, darating po kaya ang araw na mag-aasawa kayo?" Napaisip sandali si Marisa at marahang ngumiti. Gusto niyang pasayahin si Joseph kaya binigyan niya ito ng pangako na may bahid ng pag-asa. "Kapag 35 na ako, Joseph," biro niyang sabi. "Kapag nasa 10 taon na ang lumipas, saka na lang ako mag-aasawa ulit. Pero sa ngayon, ikaw lang ang mahalaga sa akin." Natawa naman ng mahina si Joseph at kahit halatang pagod na, tumingala siya sa kanyang ina na may halong saya at pagkaaliw. "Opo, Nay. Pangako yan ha. 10 taon mula ngayon, kung kailan 35 na kayo, saka na lang kayo magkaasawa." "Pangako, anak." Sagot ni Marisa, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng anak. Tahimik niyang ipinapaalala sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mapagtagumpayan nila ang laban sa sakit ni Joseph. Sa sandaling iyon, kahit sa kabila ng lungkot na bumabalot sa kanilang mga puso, naramdaman nilang dalawa ang pag-asang babangon sila at magkakaroon ng masayang kinabukasan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Joseph. Nakakapaglakad-lakad na siya ng bahagya sa loob ng ospital at ang kanyang mga ngiti ay bumalik kahit papaano. Sa kabila ng masalimuot na diagnosis ng doktor, lumaban siya at naniwala sa bawat hakbang ng kanyang gamutan. Kasama ng kanyang ina, araw-araw, ramdam niya ang matinding pagmamahal at suporta ni Marisa na lagi niyang katabi sa lahat ng therapy at mga treatment na kailangan niyang pagdaanan. Habang tuloy-tuloy ang gamutan, napansin ni Marisa ang muling pagningning sa mata ni Joseph. Sa tuwing magkasama sila sa ospital, pinag-uusapan nila ang mga pangarap ni Joseph, mga lugar na gusto niyang puntahan, mga bagay na gusto niyang subukan, at ang mga pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa ina. Isang araw, habang naghihintay sila para sa isa sa mga treatment ni Joseph, kinurot ni Joseph ang kamay ng ina at marahang ngumiti. "Nay, kapag nakalabas na tayo dito, babawi po ako sa inyo. Hindi na po kayo maghihirap. Pangako ko po yan." Sabi niya, puno ng pag-asa at determinasyon sa kanyang tinig. Napangiti si Marisa kahit alam niyang malayo pa ang kanilang laban. "Oo anak, alam kong gagawin mo ang lahat para matupad yan. Pero sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay magpagaling. Sa akin mo na iwan ang lahat ng iba pang bagay." Nasa mata ni Joseph ang determinasyon sa kanyang bawat ngiti. Nakikita ni Marisa ang tibay ng loob ng anak. Alam niya ang hirap at sakripisyo ni Joseph sa araw-araw na gamutan. Pero kahit kailan, ay hindi ito nagpakita ng panghihina ng loob. At bawat sandaling nakikita niya itong masaya at puno ng pag-asa, nadaragdagan ng lakas ng loob niya na ipagpatuloy ang laban. Sa mga oras na iyon, alam ni Marisa na hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal ni Joseph sa kanya at ang pangarap nilang masilayan ang mas magandang kinabukasan ay sapat ng dahilan upang magpatuloy. Para kay Joseph,
Si Marisa ang dahilan ng kanyang lakas at para kay Marisa, si Joseph ang mundo niya, ang kanyang inspirasyon. Ilang linggo matapos ang kanilang masayang pag-uusap tungkol sa kinabukasan, napansin ni Marisa ang mabilis na paghina ng kalagayan ni Joseph. Mas madalas siyang nahihirapan sa paghinga at ang dati niyang siglang nakikita ay unti-unting naglalaho. Minsan, habang tinutulungan siya ni Marisa na makabangon mula sa kama, napansin niyang tila hindi makayang suportahan ni Joseph ang sariling katawan. "Nay," mahinang sabi ni Joseph na may bahagyang takot sa kanyang tinig. "Hindi na po tulad ng dati ang pakiramdam ko. Parang lalong humihina yung katawan ko." Bumigat ang dibdib ni Marisa, bagamat alam niyang may posibilidad na mangyari ito. Hindi niya inaasahan na darating ang sandali ng ganun kabilis. Pinilit niyang umiti sa kabila ng mga luhang nagbabadyang tumulo. "Nandito lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Huwag mong isipin ang masama." Ngunit kahit na nagpapakatatag siya, hindi niya mapigilang humingi ng tulong sa mga nurse at doktor upang agarang masuri si Joseph. Matapos ang masusing eksaminasyon, ang doktor ay nagbigay ng mabigat na paalala kay Marisa sa labas ng kwarto ni Joseph. "Ma'am Marisa," seryosong sabi ng doktor, "humina na po ang katawan ni Joseph at mas mahirap na siyang mag-respond sa mga gamot niya. Mas lalala pa ang kondisyon niya sa mga susunod na araw. Kailangan po nating paghandaan ang posibleng mangyari." Halos hindi kayang tanggapin ni Marisa ang narinig. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa halip na magpatalo sa takot, pinili niyang maging matatag para kay Joseph. Tahimik siyang bumalik sa kwarto ng anak. Naglakad ng marahan habang pinipilit niyang ikubili ang kanyang luha. Pagpasok niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Joseph, may bahid na pag-aalala sa mga mata. "Nay, okay lang po ba kayo? Parang umiiyak po kayo eh." Tanong ni Joseph, halatang nararamdaman ng bigat na dinadala ng ina. Napangiti si Marisa, kahit pilit, at tumupo sa tabi ni Joseph. "Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Andito lang ako. Hindi kita iiwan." Sagot niya habang marahang hinahaplos ang kamay ng anak. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag at ipakita kay Joseph na hindi siya magpapadala sa takot. Ngunit sa loob-loob niya, ipinapanalangin niya na sana ay may himalang magaganap. Isang himala na magbibigay sa kanila ng dagdag na oras na magkasama at makakakita sila ng mas maginhawang kinabukasan para kay Joseph. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan ni Joseph, naramdaman ni Marisa ang takot na unti-unti siyang nawawalan ng oras kasama ang anak. Sa kabila ng mga pangaral at pagpapalakas ng loob ng mga doktor at nurse, tila hindi na mapigilan ang paghina ng katawan ni Joseph. Isang gabi, mahina at garalgal na tinawag siya ni Joseph. "Nay," bulong ni Joseph, halos pabulong dahil sa panghihina. "Gusto ko pong makita si Jerome. Pwede niyo po ba siyang ipatawag?" Agad na napansin ni Marisa ang seryosong tono ng anak. Alam niyang matalik na kaibigan ni Joseph si Jerome at marami na silang napagdaanan ng magkasama mula pagkabata. Tumango siya at marahang hinaplos ang buhok ni Joseph. "Sige anak, tatawagan ko si Jerome ngayon din." Hindi nag-aksaya ng oras si Marisa at tinawagan si Jerome. Humihiling na pumunta ito sa ospital ng mas mabilis hanggat maaari. Sa kabila ng 10 oras ng gabi, agad na nagpa-unlock si Jerome. Dumating siya sa ospital na may bitbit na maliit na supot na may laman na paboritong libro ni Joseph. Isang bagay na alam niyang magpapasaya kahit konti sa kanyang kaibigan. Pagpasok ni Jerome sa kwarto, kitang-kita niya ang panghihina ni Joseph, ngunit pilit nitong iningitian siya. "Pare," bati ni Joseph nang may kahinaan ngunit may ngiti sa labi. "Salamat sa pagpunta." Lumapit si Jerome sa kama ni Joseph at walang salita ngunit puno ng damdamin ang kanilang mga tingin.
Nagmamadaling lumabas si Marisa sa kwarto upang bigyan sila ng pribadong oras. Alam niyang mahalaga kay Joseph ang usapang ito kaya nagbigay siya ng espasyo para makapag-usap ang magkaibigan. Nang silang dalawa na lamang, marahang hinawakan ni Jerome ang kamay ng kaibigan. Pre, alam mo namang nandito ako para sa'yo, di ba? Bulong niya habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Tumango si Joseph at sa mga sandaling iyon, bumulong siya ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Mga lihim na plano, mga pangarap na nais niyang makita at ang kanyang hiling na sana ay alagaan ni Jerome ang kanyang ina sakaling hindi na siya magtagal. Halos hindi makapagsalita si Jerome habang pinakikinggan ng mga habilin ng kaibigan. Sa kabila ng kanyang sariling sakit, tahimik siyang nangako na tutuparin ang mga ito. Nang matapos ang kanilang usapan, pareho silang tumahimik. Nakatingin sa isa't isa, parang may isang hindi nakikitang kasunduan sa pagitan nila. Sa loob ng kwarto, naramdaman nilang pareho ang bigat ng mga salitang kanilang binigkas. Mga salitang puno ng pag-asa, pangarap, at pag-iwan ng bakas na hindi kailanman mawawala. Ilang araw, matapos ang pribadong pag-uusap ni Joseph at Jerome, lalong bumigat ang kalagayan ni Joseph. Halos hindi na siya makapagsalita at madalas na lamang siyang nakaratay sa kama. Hirap na sa paghinga at pakiramdam na para pang bawat oras ay nagiging mas mahirap. Sa tuwing tinitignan siya ni Marisa, hindi niya maiwasang mapaluha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili na magpakita ng kahinaan. Isang umaga, habang nandoon si Jerome at dinadalaw muli si Joseph, biglang bumigat ang paghinga ni Joseph at agad na tumawag ng doktor si Marisa. Muling sinuri si Joseph. Muli, ipiniliwanag ng doktor na patuloy na bumababa ang kakayahan ng katawan ni Joseph na labanan ng sakit at kinakailangang maging handa na sila sa maaaring mangyari. Ma'am, naiintindihan ko po kung gaano kahirap to. Marahang sabi ng doktor kay Marisa. Ngunit sa kalagayan po ni Joseph, kailangan natin maging handa. Nandito kami para tulungan kayo at si Joseph sa kahit ano pong paraan. Hindi makapagsalita si Marisa. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Nang masabi ng doktor ang mga salitang iyon, tila isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang puso. Nakaupo siya sa tabi ni Joseph, hindi malaman kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyari. Nang masiguro ng doktor na komportable si Joseph, iniwan niya ang mag-ina at si Jerome para magkasama-sama sila nang hindi binabagabag ng kahit sino. Nagpatuloy si Marisa sa pag-upo sa tabi ng kanyang anak. Walang imik habang marahang hinihimas ang kamay ni Joseph. Tandaan mo anak, bulong ni Marisa kahit halatang pinipigilan ang hikbi. Nandito lang si nanay. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Joseph ang buong pagmamahal ng kanyang ina at ang presensya ng kanyang matalik na kaibigan. Kahit tahimik silang lahat, alam nila ang halaga ng bawat sandali. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa ang naging gabay sa kanila habang tahimik nilang hinaharap ang hirap ng katotohanan. Isang malamig na madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Marisa sa tabi ng kama ni Joseph, biglang naramdaman niya ang paggalaw ng kamay ng anak sa kanyang palad. Mabilis siyang nagising at tumingin kay Joseph. Natila nagising din at pilit na nakangiti kahit halatang pagod na ang katawan. Nay, mahina, ngunit puno ng pagmamahal na tawag ni Joseph sa kanya. Agad na lumapit si Marisa, iniangat ang ulo ng anak, at pinaupo ito ng bahagya para mabigyan ng konting kaginhawaan. Anak, nandito ako. Anong kailangan mo? Tanong niya, kahit alam niyang higit pa sa kahit anong bagay ang gusto niyang ibigay sa anak. Sa isang pagkakataong tila hindi niya kayang tuparin ang pangarap nitong pagalingin siya. Ngumiti si Joseph, kahit na halos hindi na makahinga na maayos. Hawak niya ang kamay ni Marisa at marahang pinisil ito. Nay, salamat po sa lahat. Sa
pagmamahal at sakripisyo nyo. Alam ko pong mahirap ito sa inyo pero naging masaya po ako kasi kasama ko kayo. Sabi niya, bawat salitang may bigat na tila nagpapahiwatig ng kanyang pamamaalam. Hindi napigilan ni Marisa ang kanyang mga luha. Para bang ang lahat ng pinipigilang sakit at pangamba ay biglang bumuhos. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Joseph at buong pusong sinabi, "Anak, huwag mo akong iiwan. Laban pa. Lalaban pa tayo, di ba? Nandito lang naman si nanay. Huwag mong iiwan ng nanay, Joseph." Ngunit tila alam ni Joseph ang katotohanan na hindi kayang harapin ni Marisa. Sa kanyang huling lakas, marahang inaplos ni Joseph ang kamay ng ina. "Nay, hindi ko po kayo iiwan. Kahit ano pong mangyari, kasama niyo ako palagi." Bulong niya. "Gusto ko pong maging masaya kayo. Gusto kong hindi na kayo mahirapan pa." Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at dumating si Jerome, na halos hindi nakapagpigil ng kanyang sariling luha nang makita ang kaibigan. Agad siyang lumapit sa gilid ng kama at tinignan si Joseph nang may lambing at pagmamahal sa mata. "Jerome," sabi ni Joseph, "salamat sa pagiging kaibigan ko. Sana alagaan mo si nanay kapag wala na ako." Hindi makapagsalita si Jerome. Tahimik niyang niyakap si Joseph. Ang kanilang mga luha ay parehong sumasalamin sa hirap ng pagpapaalam. Alam ni Jerome na walang makakapagpaliwanag ng sakit ng pagkawala ng isang tunay na kaibigan. Ngunit pinilit niyang magpakatatag para kay Joseph at kay Marisa na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Nang mahiga muli si Joseph, huminga siya ng malalim at marahang pinikit ang mga mata. "Nay, mahal na mahal ko po kayo." Bulong niya, ang huling mga salitang bumubuo ng kanyang buong pagmamahal sa kanyang ina. Si Marisa, halos hindi na makahinga sa bigat ng pagdadalamhati, ay buong tapang na hinalakan ng noo ni Joseph. "Mahal na mahal din kita, anak. Lagi mong tatandaan yan. Lagi." Tugon niya habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa pisngi ng anak. Sa huling sandaling iyon, nag-uumapaw ang kanilang damdamin ng pagmamahal at pangarap na sana ay magkasama pa sila ng mas matagal. Tahimik na pumanaw si Joseph sa yakap ng ina at sa piling ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila ng sakit at pagdadalamhati, alam nilang kapiling nila si Joseph sa kanilang puso. Isang alaala ng batang matapang, masipag at puno ng pagmamahal. Nang bumitaw na si Marisa at Jerome, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila nagbigay-pugay sa isang buhay na napakaganda kahit maikli. Buong pagmamahal nilang tinanggap ang katotohanan. At kahit sa gitna ng pagdadalamhati, alam nila ang alaala ni Joseph ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang patuloy na paglalakbay sa buhay na ito. Pagkatapos ng libing ni Joseph, bumalik si Marisa sa kanilang maliit na tahanan na puno ng mga alaala ng anak. Sa bawat sulok ng bahay ay may bakas ng kanyang presensya. Ang mga aklat sa mesa kung saan madalas silang mag-aral ng magkasama, ang basket ng pandesal na minsan ginagamit ni Joseph sa kanyang paglalako, at ang mga laruan at lumang kwaderno na naglalarawan ng pangarap at sigasig ng kanyang anak. Sa bawat paglingon niya, tila naririnig niya ang tinig ni Joseph. Nararamdaman ng kanyang mga yakap at naaamoy ang halimuyak ng kanyang paboritong shampoo. Mula sa pintuan, dahan-dahang naglakad si Marisa papasok sa kwarto ni Joseph. Tahimik ang paligid, at ang liwanag mula sa bintana ay malambing na bumagsak sa kama ng anak. Marahang hinaplos ni Marisa ang kumot na nakabalot sa kama. Para bang sa pamamagitan ng paghawak dito ay muling mararamdaman niya ang presensya ng anak. Ngunit kahit anong gawin niya, wala na si Joseph. Ang lamig ng kwarto
ay sumasalamin sa malamig na kawalan ng kanyang puso. Habang lumilipas ang oras, hindi mapigilan ni Marisa ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Tahimik siyang umiyak. Ang kanyang katawan ay nanginig sa bawat hikbi. Hindi na niya mapigilan ang sakit. Ang pangungulilang unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Napaupo siya sa gilid ng kama ni Joseph. Yakap-yakap ang unan na madalas gamitin ng anak. Ang bawat hikbi ay may bigat ng isang pusong nawala ng tanging yaman. "Joseph," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Bakit mo ko iniwan? Paano ko kakayanin to?" Walang sumagot. Tila ang bawat tanong niya ay isinaboy sa malamig na hangin ng kwarto. Sa espasyo kung saan hindi na ito kailanman masasagot. Tahimik ang kwarto. At ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mga hikbi. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon, nalulunod sa lungkot at pangungulila. Pilit niyang inaalala ang mga masasayang sandali nilang mag-ina. Ngunit sa bawat alaala ay mas matindi ang kirot. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang nagkukwentuhan tungkol sa pangarap ni Joseph na makatapos ng pag-aaral. Ang kanyang mga pangakong tutuparin ang kanilang mga plano. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nanatiling pangarap na hindi na kayang abutin. Ang pangarap nilang sabay na bumangon at sabay na magtagumpay ay nawala. Iniwan siyang mag-isa sa kanilang mga pangarap na hindi natupad. Tumayo siya at marahang bumalik sa sala, walang direksyon, tila wala sa sarili. Nang mapadaan siya sa mesa kung saan laging nakaupo si Joseph kapag gumagawa ng takdang aralin, naisip niya kung gaano kasipag ang anak, kung gaano ito nagpapakita ng malasakit hindi lamang sa kanya kundi pati sa mga kapitbahay at kaibigan. Ang bawat alaala ni Joseph ay bumabalik sa kanya ng mas matindi. Ang bawat simpleng bagay sa bahay ay tila humihila sa kanya pabalik sa mga panahong masaya pa silang magkasama. Hanggang sa sandaling iyon, hindi niya matanggap na wala na si Joseph. Pilit niyang kinakapitan ng alaala ng anak, ang pagmamahal nito, ngunit wala na siya sa tabi niya. Napakasakit at napakabigat. Pakiramdam niya ay napag-iwanan siya ng buong mundo, na para bang si Joseph ang kanyang liwanag at ngayon ay napalibutan siya ng kadiliman na hindi niya kayang takasan. Sa bawat sandaling siya ay nakaupo sa kalungkutan, unti-unting naramdaman niya ang matinding pangungulila. Minsan, gusto niyang sumigaw at iparinig sa mundo ang bigat ng kanyang pagkawala. Ngunit tahimik lamang siyang nanatiling nakayuko. Sa silid na tahimik na tumutunghay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat saglit ng katahimikan ay nagiging tila dagok sa kanyang puso at ang kanyang pagdadalamhati ay tila walang katapusang paghihintay na hindi na muling magbabalik si Joseph. Sa gabing iyon, si Marisa ay nanatiling nag-iisa sa dilim ng kanilang tahanan. Pakiramdam niya, sa kabila ng lahat, ang kanyang mundo ay naglaho kasabay ng anak. At ang tanging naiwan sa kanya ay ang alaala ng mga pangarap na sila lamang sana ang magsasakatuparan. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang mailibing si Joseph, tahimik na bumalik si Marisa sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ramdam niya ang lungkot at pangungulila na tila walang katapusan. Sa bawat paglabas at pagpasok niya ng bahay, para bang may mga bumubulong sa kanya ang alaala ni Joseph. Mga munting galak ng kanyang tinig, mga ngiti sa tuwing nagkukulitan sila, at ang mga pangarap nilang magkasama. Ang kanyang mundo ay tila puno ng anino na bumabalot ng lungkot, at hindi niya alam kung paano siya magsisimula muli. Isang araw, habang wala sa oras at walang kaabog-abog, biglang may kumatok sa pinto. Tahimik siyang lumapit at pagbukas niya ay tumambat sa kanya si Ernie, ang kanyang dating asawa at ama ni Joseph. Halata ang alinlangan sa mukha ni Ernie. Tila nagdadalawang isip kung siya ay papapasukin ni Marisa o tatanggihan sa mismong pintuan. "Marisa," bungad ni Ernie, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at bahagyang panginginig. "Nabalitaan ko ang nangyari kay Joseph. Kaya, naisip kong puntahan ka. Kamustahin ka?" Hindi sumagot si Marisa.
Tinitigan lang niya si Ernie at sa tingin niyang iyon, mababakas ang galit, sama ng loob, at pagkabigo na pilit niyang inilihim sa mahabang panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagod at pangungulila. Para bang, sa kabila ng lahat, sa harap ng taong minsang sumira sa kanyang buhay, ay naroon pa rin ang pangarap na sana ay kasama niya si Ernie sa pinagdaanan niyang ito. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Ernie nang may pag-aalangan. Alam na hindi siya karapat-dapat na bumalik sa buhay ng mag-inang minsang iniwan niya. Matagal bago tumugon si Marisa. Ngunit sa huli, marahan siyang tumango at binuksan ng bahagya ang pinto para papasukin sa Ernie. Pumasok sa Ernie sa bahay at sa bawat sulok na kanyang tinanaw, ramdam niya ang naiwang hindi nagbago ang bawat detalye. Maliban sa isang bagay, wala na si Joseph. Pakiramdam niya, sa loob ng tahanang ito ay nag-iwan siya ng isang mabigat na kasalanan. Isang responsibilidad na iniwan niyang pinasan ng nag-iisang babae na walang sawang nagmahal sa kanilang anak. Tahimik silang umupo sa maliit na sala at ang katahimikan ay parang isang pader na naghiwalay sa kanila. Parehong hindi alam kung paano magsisimula, kung saan mag-uumpisa. Sa kabila ng mga nakaraang taon ng sama ng loob at galit, naramdaman ni Ernie ang bigat ng kanyang pagkukulang, lalo na nang makita ang mga mata ni Marisa. Ang mga mata na punong-puno ng sakit na kanyang nagawa. "Marisa," nagsimulang magsalita si Ernie habang pilit na pinipigilan ang kanyang sariling emosyon. "Alam kong wala akong karapatang narito. Wala akong mukhang maiharap sa'yo. Lalo na at wala ako nung panahon na kailangan ninyo ako ni Joseph." Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. "Pero gusto kong humingi ng tawad. Alam kong huli na at alam kong hindi na nagbabalik ang panahon. Pero sana mapatawad mo ako kahit papano." Tumitig si Marisa kay Ernie at sa kanyang mga mata ay masasalamin ang pagkawasak ng isang ina at babae na minsang umasa sa kanya. "Huli na ang lahat, Ernie." Marahang sabi niya, may bahid ng poot at pigati ang bawat salitang binitawan. "Iniwan mo kami sa oras na kailangan ka ni Joseph. Sa oras na kailangan kita. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Ako ang nagpakahirap mag-isa. Habang ikaw ay tahimik na namuhay sa piling ng iba." Hindi na napigilan ni Ernie ang pagpatak ng kanyang luha. Alam niya ang lahat ng salitang iyon ay katotohanan. Mga salitang sumasalamin sa bawat pagkakataon na pinili niyang talikuran ng kanyang sariling pamilya. "Marisa, kung may magagawa lang ako para mabawi ang lahat ng pagkukulang ko, gagawin ko. Kahit ngayon pa lang." Sabi niya, nanginginig sa pagsisisi. Nagpatuloy si Marisa, hindi iniinda ang luha sa kanyang mga mata. "Wala ka nang magagawa para maibalik si Joseph, Ernie. Wala ka nang magagawa para punan ang puwang na iniwan niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod na pinagdaanan ko bilang mag-isang ina ay isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan." Tahimik si Ernie, tumango siya habang tinatanggap ang bawat salita ni Marisa. Alam niyang hindi niya mapapalitan ng mga taon ng pagdurusa at ng mga panahong wala siya. Ngunit sa kabila ng galit at sakit, napansin ni Marisa ang sinseridad sa mga mata ni Ernie. Ang pag-asam ng isang ama na minsang nawala at ang pagsisisi na nakikita niya ngayon sa unang pagkakataon. Tumayo si Ernie, handang iwan si Marisa sa kanyang pagdadalamhati kung iyon ang nais nito. "Marisa," huling sabi niya, "kahit anong oras na kailanganin mo ng kausap, kahit hindi bilang asawa, pero bilang magulang ni Joseph, andito lang ako. Alam kong mahirap para sa'yo. Alam kong hindi ko matutumbasan ang lahat ng pagdurusa mo, pero sana malaman mo na kahit huli na, may natutunan ako. At yun ang mahalin si Joseph sa paraan na alam ko." Tumingin si Marisa kay Ernie, naguguluhan sa damdamin.
Pero alam niyang sincero ang bawat salitang binitawan nito. Nagsilbing munting liwanag iyon, isang paalala na kahit paano, kahit huli na, dumating pa rin si Ernie para sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nagpasalamat siya hindi kay Ernie, kundi sa pagkakataon na kahit paano ay naibsan ng bigat sa kanyang puso. At habang pinapanood niyang lumabas si Ernie sa kanilang pintuan, napagtanto ni Marisa na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagpapatawad ay hindi kailanman para sa nakaraan, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa araw ng kanyang ika-35 na kaarawan, si Marisa ay nagising na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang pusong puno ng lungkot at pangungulila ay naroon pa rin. 10 taon na ang lumipas mula nang mawala si Joseph. Ngunit ang bawat kaarawan mula noon ay hindi kailanman naging masaya para sa kanya. Madalas niyang iniisip ang mga pangarap nilang mag-ina. Lalo na ang pabirong pangako kay Joseph na baka nga mag-aasawa siya pagdating ng kanyang ika-35 na kaarawan. Habang abala siya sa mga simpleng gawain ng araw, iniisip niya kung paano niya gugugulin ang natitirang oras. Isang kaibigang kapitbahay ang nagdala sa kanya ng sopas at cake bilang handog. At may mga kapitbahay na bumati sa kanya. Kahit nagpapasalamat siya, hindi niya maiwasan na mapansin ang malaking puwang sa kanyang puso. Sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pag-iisa, may kumatok sa pinto. Nagulat si Marisa dahil bihira ang bumibisita sa kanya ng ganitong oras. Lalo na at walang ibang nagpapaabot ng balita ng kanilang pagpunta. Pagbukas niya, tumambat sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Si Jerome, matalik na kaibigan ni Joseph. Hawak niya ang isang maliit na puting sobre at sa kanyang mga mata ay may halong lungkot at paggalang. Tita Marisa, maligayang kaarawan po. Bati ni Jerome, mababa ang boses at may pag-aalinlangan. Bahagyang bumitaw ng isang alanganing ngiti si Jerome habang iniaabot ang sobre. May gusto pong iparating si Joseph sa inyo. Nabigla si Marisa at walang masabi sa una. Tinitigan niya ang sobre at sa isang iglap ay bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang anak. Mga alaala ng kanyang pagmamahal at pangarap para dito. Ramdam niya ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Nang tuluyan nang nag-iisa si Marisa sa loob ng bahay, tumitig siya sa sobre at napansin ang pamilyar na sulat kamay ng anak na nakasulat sa labas. Para kay nanay sa kanyang ika-35 na kaarawan. Marahan niyang binuksan ang sobre, huminga siya ng malalim, pinipilit ang sariling lakasan ng loob para harapin ang anumang mensahe na iniwan ni Joseph para sa kanya. Nang mabuksan niya ito, nakakita siya ng isang piraso ng papel na isinulat ng pamilyar na sulat kamay. Ang malinis at maingat na sulat ng kanyang anak. Sa unang pagtingin pa lang, ramdam na niya ang presensya ni Joseph. Para bang naroon siya, nakaupo sa tapat niya at handang makipagkwentuhan muli. Habang unti-unting binabasa ni Marisa ang bawat salita, para bang tumigil ang oras. Ang unang linya ay simpleng pagbati. Maligayang kaarawan, Nay. Sana masaya po kayo ngayong araw na ito. Kaagad naramdaman niya ang bahagyang kirot sa puso. Alam niyang ang mga salitang iyon ay nagmumula sa nakaraan. Ngunit ang init ng bawat titik ay tila sariwa at buhay. Sa pagpapatuloy niya sa pagbabasa, napansin niyang biniro siya ni Joseph. Nay, natupad niyo na po bang sabi niyong mag-aasawa kayo kapag 35 na kayo? Napangiti siya sa kabila ng mga luhang nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang tanong na iyon ay nagpabalik sa kanya sa kanilang huling pag-uusap. Ang masayang alaala kung saan ipinangako niya na maaari siyang mag-asawa kapag siya ay 35 na, bilang kasiyahan para kay Joseph. Hindi niya lubos maisip na naalala ni Joseph ang birong iyon at isinama pa sa liham. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa at sa bawat salita ay mas lumalim ang kanyang pangungulila, ngunit kasabay nito ay may damdamin ng pagmamahal na para bang binibigyang kulay ang kanyang araw. Si Joseph ay nagbahagi ng kanyang mga mithiin para sa kanya, ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kagustuhan na hindi niya maiwan ang kanyang ina sa kalungkutan. Nay,
Gusto ko pong masaya kayo. Alam kong darating po ang araw na maghahanap kayo ng taong mag-aalaga rin sa inyo. At sana po maging masaya kayo. Gaya ng pagiging masaya ko sa piling ninyo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marisa ang bigat ng bawat pangarap ni Joseph para sa kanya. Para bang sa kabila ng kanyang sariling pakikibaka sa sakit at sa kabila ng kanyang murang edad, ang anak niya ay nag-iwan ng marka ng pangunawa at pagmamahal na walang hanggan. Hindi maiwasang mapaisip si Marisa kung paano nagawang isipin ni Joseph ang kanyang kasiyahan kahit sa pinakamahirap na oras ng kanyang buhay. Hindi niya maiwasang umiyak ng tahimik habang tinatanggap ang bawat salita sa liham. Alam niyang isang alaala ang iniwan ng anak, isang palatandaan ng pagmamahal nito na palaging kasama niya. Sa gitna ng kanyang pangungulila, naramdaman niyang si Joseph ay naroon, nagbibigay ng lakas at nagpapasigla sa kanyang puso na magpatuloy at hanapin ang sariling kaligayahan. Pagkatapos niyang basahin ang liham, naupo siya ng tahimik. Hindi siya mapalagay. Nais niyang maunawaan kung paano at kailan na isulat ni Joseph ang mga salitang iyon at kung paano niya natanggap ang liham na iyon sa mismong kaarawan niya, matapos ang 10 taon. Sa pag-aalalang tila bumalot sa kanyang puso, naalala niya si Jerome, ang matalik na kaibigan ni Joseph na nag-abot ng liham. Malinaw pa sa kanyang isipan ang huling bilin ni Jerome bago siya umalis. Basahin niyo po to kapag nag-iisa na kayo. Lumabas siya ng bahay, ang liham ay mahigpit na hawak pa rin sa kanyang mga kamay at nagtungo sa bahay ni Jerome. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit may bahagi rin ng kanyang puso ang nakaramdam ng init ng presensya ni Joseph. Sa kanyang pagkatok sa pintuan ni Jerome, nagkaroon siya ng konting pag-aalinlangan. Ngunit nang bumukas ang pinto at tumambad ng matapat ng ngiti ni Jerome, unti-unti siyang nakaramdam ng kapayapaan. Tita Marisa, bati ni Jerome, halatang inaasahan ang kanyang pagdating. Tila mababaka sa mukha ni Jerome ang bahagyang lungkot at paggalang habang inaanyayahan siya papasok. Pagkaupo nila, hindi na nakapigil si Marisa. Jerome, sabi niya, mahina ngunit puno ng damdamin. Ang liham na ito, paano to nasulat ni Joseph? Bakit sa mismong kaarawan ko, matapos ang 10 taon? Tahimik na tumango si Jerome at may malambing na titig ang bumukas sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magkwento. Tita Marisa, bago po pumanaw si Joseph, nagkaroon kami ng ilang mahalagang pag-uusap. Sa kabila ng sakit niya, gusto niyang tiyakin na magiging masaya kayo kahit wala na siya. Alam niyang darating ang panahon na mahihirapan kayo, kaya pinagbilinan niya ako. Sinabi niya na gusto niyang magsulat ng liham para sa inyo at hiniling niya na itago to at ibigay sa inyo kapag 35 years old na kayo, sa mismong kaarawan po ninyo. Hindi makapaniwala si Marisa sa kanyang narinig. Ramdam niya ang pagmamahal at malasakit ni Joseph, at bawat salita ni Jerome ay muling bumuhay sa kanyang mga alaala ng anak. Napakabata niya noon, pero ganun pa rin ang iniisip niya. Ako pa rin. Bulong ni Marisa, ang mga mata ay puno ng luha. Tumango si Jerome. Opo, tita. Mahirap po para kay Joseph na iwan kayo. Pero alam niya po na darating ang araw na kakailanganin niyo po ng lakas para magpatuloy. Kaya ginawa niya po ang lahat ng ito para sa inyo. Sinabi niya rin po na gusto niyang malaman ninyo na suportado niya kayo, kahit sa paghanap ng kaligayahan sa iba. Masiguro na darating ang panahon na muli po kayong magiging masaya. Sa mga sandaling iyon, bumuhos ang luha ni Marisa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lubos ng pagmamahal ng kanyang anak. Jerome, sabi niya, pilit nang umingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Salamat ha. Hindi ko lubos maisip kung paano niyo nagawang isipin ang lahat ng to. Pero dahil sa kanya, alam kong kaya kong magsimula na muli. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Jerome, umuwi si Marisa na may bagong damdamin sa kanyang puso. Sa bawat hakbang pauwi, pakiramdam niya ay may ginhawang bumabalot sa kanya.
Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang liham ni Joseph na sa una ay tila nagbigay ng matinding lungkot at pangungulila, ngayon ay tila nagbigay ng kakaibang liwanag. Naroon ang gabay ng kanyang anak, ang pahiwatig na panahon na upang ipagpatuloy niya ang kanyang buhay at magbukas ng pinto para sa kasiyahan. Habang naglalakad siya, muling bumalik sa kanyang alaala ang masayang usapan nila Joseph noong siya ay nasa ospital pa. Ang kanilang biruan tungkol sa pag-aasawa, ang pabirong hiling ni Joseph na sana ay may makasama siya sa buhay kapag siya ay 35 na. Nang gabing iyon, nang sinabi niya kay Joseph na baka siya ay mag-aasawa muli kapag siya ay 35, ang mga salitang iyon ay sinabi lamang niya upang patawanin ang anak, upang magbigay ng konting ginhawa sa gitna ng kanilang paghihirap. Ngunit ngayon, matapos ang 10 taon, natanto niya ang hiling ni Joseph na makita siyang masaya ay isang pangako na dapat niyang tupdin. Pagdating niya sa bahay, naupo siya sa mesa kung saan madalas siyang magkwento kay Joseph. Muli niyang inilabas ang liham at binasa ito ng marahan. Ngunit sa pagkakataong ito, binasa niya ito ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat salitang sinulat ng kanyang anak, naroon ang pag-asa na may bagong buhay na naghihintay sa kanya. At ang paalalang mahal niya si Joseph, ngunit kailangan niya ring mahalin ang sarili. Nagpaalam siya sa mga alaala, hindi upang kalimutan si Joseph, ngunit upang tanggapin ang katotohanan na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Tumingin siya sa paligid ng bahay at naisip ang maraming pangarap nila ni Joseph. Alam niyang hindi niya kayang tuluyang palitan ng lahat ng ito, ngunit naramdaman niya ang lakas na gumawa ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Mga hakbang na magdadala sa kanya patungo sa isang bagong simula. Nang gabing iyon, napahinga si Marisa na may kasiyahan sa puso. Sa kanyang mga mata, may natitirang luha, ngunit hindi na ito mga luhang dala ng pangungulila at sakit. Sa halip, ang mga luhang iyon ay isang paalam sa kanyang pinakamamahal na anak at ang pagbubukas ng kanyang puso sa posibilidad ng kasiyahan at pag-ibig. Ayon na rin sa hiling at pangarap ni Joseph para sa kanya. Sa wakas, sa unang pagkakataon, matapos ang 10 taon, nakaramdam si Marisa ng kapayapaan. Alam niya na si Joseph ay nasa kanyang puso, ang kanyang gabay at inspirasyon.